Dorsey knocks the ball away. Be careful. Here comes O'Neal. And I'll tell you... Noong late 90s at early 2000s, kapag pinag-usapan sa NBA ang dominance sa center position, isang pangalan lang ang nababanggit, si Shaquille O'Neal. Sa kanyang prime, halos walang defender ang makapigil sa kanya sa ilalim ng ring dahil sa kanyang lakas, taas at presensya sa pinta. At sapat na ito para ituring siyang pinakadominanting sentro sa kasaysayan ng liga. Ngunit bago tuluyang maangkin ni Shaq ang trono, may isang yugto sa NBA na nagpapakita na kahit ang pinakamalakas na sentro ay pwedeng mapigilan. At ang humarang sa kanya noon ay hindi kapwa sentro, kundi isang power forward na mas maliit, mas magaan, ngunit kilala bilang isa sa mga pinakamahuhusay na defender sa liga. At yan, si Dennis Rodman. Noong dekada 90, kapag si Rodman ang assigned defender, hindi lang simpleng depensa ang nagaganap dahil nagiging isa itong pisikal at mental na labanan. Ang binansagang The Worm ay kilala sa kakayahan nitong guluhin ang ritmo ng kalaban at hindi niya tinitignan ang laki o mga titulo ng katapat. Gamit lamang ang tiyaga, smart positioning at relentless hustle, nakakapag-ambag ito sa loob ng court. Kaya tiniiwasan siya kahit ng mga pinakamagagaling na manlalaro sa liga. Isa sa mga larong madalas balikan ng mga basketball historians ay ang overtime matchup ng Chicago Bulls at LA Lakers noong December 17, 1996. Isang laro na malinaw na nagpakita kung gaano ka-intense ang defense rivalry ni Shaquille O'Neal at Dennis Rodman. Ngunit bago natin talakayin yan, balikan muna natin ang mga pangyayaring humubog sa kanilang banggaan. Noong 1992, pumasok si Shaquille O'Neal sa NBA bilang number 1 overall pick ng Orlando Magic. Sa taas na 7'1" at bigat na halos 300 pounds sa edad na 20 years old, agad siyang naging kakaibang presensya sa liga. Hindi lang dahil sa laki niya, kundi dahil sa bilis nito, agility at instinct sa pinta na bihirang makita sa isang rookie. Sa kanyang pagdating sa Orlando Magic, agad niyang pinalakas ang team. Ang dating koponan na hindi binibigyan ng atensyon ay naging playoff contender bigla. At kahit ang mga kilalang sentro tulad ni Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing at David Robinson ay nag-a-adjust para lamang subukang pigilan ng puwersa ng The Diesel. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas at presensya, napansin naman ng mga kalaban ng weakness ni Shaq pagdating sa free throw line. Kaya dito'y sinilang ang Haka Shaq, isang taktika kung saan sinasadyang i-foul si O'Neal ng defender para mapunta ito sa free throw line at hindi makapuntos sa pinta. Hindi lang ito simpleng depensa dahil ang taktikang ito ay sumubok sa pasensya, focus at mental toughness ni Shaq. Pero hindi ito nakaapekto sa kanyang pag-arangkada bilang isa sa mga pinakadominanting sentro ng liga. Sa katunayan, dahil sa ganitong mga tactics, mas pinatibay pa nito ang kanyang reputasyon at legacy bilang kinakatakutang manlalaro sa buong NBA. Taong 1995, dinala ni Shaq ang Orlando Magic sa NBA Finals para harapin ang Houston Rockets ni Hakeem Olajuwon na isa ring sentro na kilala sa kanyang smooth footwork. Natalo man sila sa serye, malinaw na si Shaq ay hindi basta batang star dahil isa na siya sa mga haligi ng liga. Samantalang sa silangan, tahimik na pinapatag ng Chicago Bulls ang kanilang depensa kasama ang mga superstars na sina Michael Jordan, ang versatile forward na si Scottie Pippen at ang defensive specialist na si Dennis Rodman. Binuo nila ang isang koponan na walang kapantay pagdating sa defensive intensity. Si Dennis Rodman ay hindi scorer, hindi rin siya playmaker. Ngunit sa depensa at rebounding, isa itong bangungot. Naging 2-time Defensive Player of the Year at 7-time rebounding champion. At alam ng liga na kapag si Rodman ang bumantay sa'yo, kailangan mong maging kalmado, gamitan ng utak at lakas para makalusot sa depensa niya. Pagsapit ng first round ng 1996 playoffs, nagharap ang Bulls at Orlando Magic. Bago pa man sila magharap sa court, agad na nagpatutsada si Rodman kay Shaq at sinabing hindi umano nito deserve ang kontratang $120 million mula sa Magic kung puro pangangalabaw lang ang kaya nitong gawin sa court. Isang pahayag na lalong nagpainit sa personal na tensyon ng kanilang rivalry. At sa seryeng ito,
naranasan ni Shaq ang isang depensa na hindi niya pa nararanasan. Sa simula ng laro, maganda pa ang kanyang mga stats. Nakakakuha siya ng puntos laban sa mas mahihinang defenders tulad ni Loklong Lee at Bill Wennington. Ngunit sa live play, kitang-kita ang presensya ni Rodman. Hindi mapapansin sa stats ang epekto ni Rodman sa laro, ngunit sa bawat play-by-play footage, makikita kung paano niya nilimitahan ang shot attempts ni Shaq. Sa Game 1 and 2, 7 field goal attempts lang si Shaq laban kay Rodman. At sa Game 3 at 4, wala na isang attempt. Isang bihirang eksena para sa isang dominanting sentro. Ginagamit ni Rodman ang kanyang low center of gravity at malakas na lower body upang pigilan si Shaq sa pag-usad sa pinta. Hindi niya sinusubukang tapatan ng laki. Sa halip, tinapatan niya ito ng agility at timing para guluhin si Shaq. Tinapos ng Bulls ang first round sa isang sweep at malinaw na kahit ang isang dominator gaya na Shaq ay kayang mapigilan kapag tama ang depensa. Matapos ang serye, malinaw na kailangan ni Shaq ng pagbabago. Kaya't ilang taon matapos ang kanyang stint sa Orlando Magic, lumipat siya sa Los Angeles Lakers para simulan ng bagong dynasty, samantalang nananatiling hari ang Chicago Bulls sa liga. Noong December 17, 1996, muling nagharap ang dalawang malalakas na koponan ng NBA, ang Chicago Bulls at LA Lakers. Parehong may bit-bit na star players ang Bulls na pinapangunahan ni Jordan, Pippen at Rodman. Ang Lakers naman ay may Shaquille O'Neal na inaasahan ng lahat na magdodomina sa pinta. Pero ang hindi niya alam, may naghihintay sa kanyang depensang hindi basta-basta natitinag. Sa umpisa ng laro, sinamantala na naman ni Shaq ang mas mahihinang defenders ng Bulls. Mabilis itong nakapunto sa pinta, nakagawa ng mga easy baskets na tinulungan ng Lakers na magkaroon ng 22-point lead bago ang first half. Sa paningin ng marami, unstoppable ang The Diesel at magiging tila exhibition game lang para sa kanyang laban. Pero nagbago ang takbo ng laro nang si Dennis Rodman na ang nakatokang bumantay sa kanya sa pinta. Simula sa third quarter, dumiskarte si The Worm para mapigilan ang mga tira na Shaq. Inuunahan ito sa positioning para mapilitan si O'Neal na gumawa ng mas mabibilis at mas mahihirap na mga galaw. Bawat push, bawat rebound at bawat denial ay may kasamang mental pressure. Umabot sa puntong muntik nang magpang-abot ang dalawa. Kinailangan pang awatin ni na Michael Jordan at Scottie Pippen si Rodman dahil sa tindi ng emosyon sa court. Hindi lang ito simpleng laro para kay Shaq dahil ito ang laban na nagtakda ng hangganan ng kanyang dominance. Dahil sa walang humpay na pressure ng Bulls, unti-unti silang nakabalik sa laro. Nabura ang 22-point lead ng Lakers at nawi ang laban sa overtime. Sa 5 minutong extension, tuloy-tuloy ang defensive hustle ni Rodman. Sa mga huling segundo ng laro, napunta si Dennis Rodman sa free throw line at sa kabila ng pressure na ipasok niya ang kanyang tira na may kasama pang pangasar. Isang kritikal na sandali na nagselyo sa panalo ng Bulls. Hindi lang ito simpleng regular season game. Isa itong malinaw na paalala na kahit ang mga pinakadominanteng manlalaro sa liga ay pwedeng limitahan kapag tama ang depensa at diskarte. At kahit hindi scorer si Rodman, ramdam ang impact niya sa rebounds, backs out at denial defense. Mga bagay na hindi lumalabas sa stat sheets pero kritikal para sa panalo. Para kay Shaq, bahagi ito ng kanyang growth at napatunayan niyang hindi sapat ang laki at lakas lang. Nagpatuloy ang Chicago Bulls sa kanilang dominasyon at nakakuha ng 1996 NBA Championship. Simula ng kanilang ikalawang three-peat, habang si Rodman ay ang naging defensive anchor ng koponan. Si Shaq naman mula sa karanasang ito, binuo ang pundasyon ng kanyang dynasty sa Los Angeles Lakers na naghari sa late 90s at 2000s era. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.